welcome back po dito sa aking YouTube channel. So ayan, kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So for today's video, dahil marami sa aking mga subscriber at mga nanonood sa akin ay yung mga baguhan pa lang or mga first timer, mga nagbabalak pa lang mag-abroad, lalo-lalo na dito sa Middle East. Nakagaya ko na domestic helper. So ayan, ang video na to ay para sa inyo. Dapat handa kayo sa mga bagay na to kung talagang desidido kayo magtrabaho dito. So, bilang isang OFW dito sa Middle East at nagtatrabaho na medyo may katagalan na, nagsishare po ako ng aking mga experience or mga advice para sa mga kapwa ko OFW. Unang-una guys, lalo-lalo na sa mga first-timer, dapat mong paghandaan ay sa trabaho. Dahil yun yung pinunta natin dito. Handa ka bang mapagod? Alam nyo yung trabaho na pagdating nyo dito, hindi ka pa tapos sa una mong ginagawa ay meron ka na agad kasunod na utos ni Madam. Handa ka ba dyan? So, dapat paghandaan mo yan. Pagdating mo dito, handa ka ba na kahit antok na antok ka na, kailangan mo magtrabaho. Magtatrabaho ka kahit wala sa oras. Kahit gabing-gabi na, nakadepende sa amo mo kung anong oras ka magtatrabaho. Mapagabi or madaling araw man yan, nakadepende sa amo mo. Dahil dito, bilang isang mga kasambahay, walang oras ang trabaho natin. So, dapat handa ka rin sa ganyang bagay. So, handa ka bang mapagalitan ng iyong amo? Handa ka bang masigawa ng inyong mga amo? Dapat matapang ka sa mga ganyang bagay. Ihanda mo yung sarili mo na dapat ay ready kang masigawan. O kung halimbawa mapunta kayo sa mga amo na medyo strikta, medyo matapang. Hindi ka dapat maging mahina. Isa pa, handa ka bang palaging nakatawa kahit galit na galit ka na? So ayan, kailangan natin ng pasensya dito sa ating mga amo at lalo-lalo na sa ating mga alaga kung tayo man ay may alagang mga bata. Handa ka bang umiti sa harap ng mga kasama mo sa bahay kahit bad trip ka na, kahit galit ka na? Alam niyo yun, handa ka makipaglaro sa mga alaga mo kahit pagod ka na. Kahit ubos na yung pasensya mo, kailangan mong tiisin dahil sa iyong mga alaga. Dahil gusto kong i-share sa inyo, ang mga bata dito ay sobrang spoiled na mga bata dito at ibang ugali. May mga nag-share pa nga sa akin na kapwa ko kasambahay, na kapwa ko nating mga OFW, na yung alaga nila ay sinasaktan sila. Yung alaga nila ay binuburaot sila habang sila ay nagtatrabaho at hindi sila makapag-focus sa kanilang mga trabaho. Yung mga trabaho nila ay ginugulo ng kanilang mga alaga kaya hindi sila nakakatapos. So, ganyan yung mga mararanasan natin dito. Kaya dapat handa ka sa mga ganyang bagay. Handa ka bang mapuyat na alam nyo yon, kung sa Pilipinas nakakatulog ka ng 7 to 8 hours, pagdating dito, handa ka bang matulog na kahit 2 hanggang 3 oras lang? So, ayan, dapat handa ka rin sa ganyang bagay. Kaya dapat bago kayo mag-abroad, pag-isipan nyo ng maraming beses. Dahil hindi biro kapag nandito na kayo. Hindi pwedeng dito pa kayo magsisisi, hindi pwedeng dito kayo susuko. Dahil kapag nandito na tayo, hindi basta-basta tayo makakauwi. Halimbawang ayaw na nating magtrabaho. Hindi pwedeng pagdating natin dito, iyak lang tayo ng iyak. Hindi pwedeng mahina tayo. Dapat handa kayo at malakas talaga yung loob ninyo kapag gusto nyo talaga magtrabaho dito. Handa ka bang i-comfort yung sarili mo kung nalulungkot ka? Handa ka bang i-comfort yung sarili mo kapag napapagalitan ka ng amo mo? Kapag umiiyak ka at masama ang loob mo, lalo-lalo na kung may mga problema ka, handa ka bang pakalmahin yung iyong sariling mag-isa? So dahil pag nandito na tayo, sarili lang natin yung kakampi natin. Wala tayong ibang karamay, wala tayong ibang kakampi. Dahil kapag nandito na tayo, alam nyo, kapag tayo napapagalitan ng ating mga amo, or pagod na tayo sa oras ng ating pahinga, doon natin mararamdaman lahat. Yung homesick, yung mga bigat ng ating mga nararamdaman, lalo na kung meron tayong mga problema sa Pilipinas, wala tayong ibang mapakakausap, kundi yung sarili lang natin. Dapat handa ka sa ganyang bagay. Dapat matibay ka. Hindi ka pwedeng maging mahina. Dahil sa mga experience ko rin, hindi talaga biro yung homesick. Lalo na kung tayo mga first timer pa lang, lalayo sa ating pamilya. Sa oras na tayo namamahinga, doon natin may isip lahat. Doon tayo magsisisi. Doon natin mapapag-isip na sana hindi na lang ako pumunta dito. So, dapat handa ka sa mga ganyang bagay. Dapat handa ka rin kausapin minsan yung sarili mo na kapag nalulungkot ka, na dapat maging matatag ka, dapat maging matibay ka. Nandito tayo para sa ating pamilya, kailangan natin magtrabaho, hindi tayo pwedeng sumuko. Meron pa tayong mga pangarap sa buhay, meron pa tayong mga utang sa Pilipinas. Meron pa tayong mga dapat bayarang bills at meron pa tayong mga dapat pag-araling mga anak. So dapat ganyan po tayo. Hindi tayo pwedeng mahina. Hindi pwede tayong
Pag nandito tayo napalitan lang tayo, nasigawan lang tayo ng ating amo, gusto na natin iuwi na agad tayo. Hindi basta-basta yung pinagdaanan natin bago tayo nakarating dito, remember? 'Di ba? Bago tayo magdesisyon magtrabaho dito, dapat talaga pinag-isipan natin ng maraming beses dahil hindi biro kapag nandito na tayo. Handa ka bang mag-sorry sa iyong mga amo kahit hindi ikaw yung may kasalanan? Magpakumbaba kahit hindi mo naman talaga kasalanan. So dahil dapat ganyan tayo dito. Nangangamuhan tayo, may mga amo tayo at tayo ay nagtatrabaho para sa kanila. So naranasan ko rin yung ganyan. Handa ka bang magtrabaho na may ginagawa ka pang isa, magkasabay mo ginagawa yung mga trabaho mo? Halimbawa, naglalaba ka, nagluluto ka pa, may alaga ka pang bata. Handa ka ba sa ganyan? Dahil ako, ranas ko yan. Nagluluto ako, may alaga akong bata, marami pa akong labahin na kasalang, ginagawa ko po yan habang naglilinis ako. Kaya nyo rin ba yan? So dapat handa rin kayo sa mga ganyan. Hindi lang magiging 3-in-1 yung mga katawan natin. Para tayo mga superhero pag nandito na tayo. Lahat ng trabaho sa atin, lahat ng trabaho nakaatang sa atin, lahat, kahit gaano kalaki yung bahay na mapuntahan natin, lahat nakaatang lahat sa atin yan. Handa ka ba dyan? Bahay na first floor, second floor, hanggang third floor pa yung mapuntahan natin. Kaya nyo bang linisin yan? Kung ilang palapag yung mga hagdan, magpabalik-balik maghapon dyan. So, handa ka pa sa ganyan? Kaya dapat pag-isipan mo ng maraming beses. Lalo na sa mga ugali ng ating mga magiging amo, dapat handa tayo. Kung yung amo nating mapuntahan na stricto, medyo matapang, talagang naninigaw, sa mga ugali, dapat handa tayo sa mga ganyan. Kaya sa mga kapwa ko OFW, nagbabalak, or mga first timer pa lang dito, so, maging malakas lang kayo palagi, at saka dapat huwag kayong maging mahina. Pag-isipan nyo ng maraming beses bago kayo mag-decide na magtrabaho dito. Dahil hindi biro ang pagiging isang OFW. Hindi biro ang kumita ng pera para ipadala sa Pilipinas. Hindi ganun kadali. Maraming pagod, pawis, puyat, gutom ang ating titiisin bago tayo kumita ng pera. Kaya dapat handa ka palagi sa mga ganyang bagay. So ayan muna ang aking video na may share sa inyo for today. Para sa mga kapwa ko first timer at OFW na nandito sa Middle East, sana ay maging malakas kayo palagi. So ingat po kayo palagi. Thank you for watching.